rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. Ganun talaga. Charot. So yan ang bilis ng araw, no? Today is Thursday, tomorrow is a Friday. So, ay nako. Ganun talaga, nasa kalahati na tayo ng buwan ng August pero wala pa rin nangyayari. So, nakakaloka. Ang bilis-bilis ng araw, ang bilis-bilis ng oras, ang bilis-bilis ng panahon. Medyo nakaka-alarma lang kasi parang, alam mo yun, parang ang bilis-bilis lang ng minuto, ng segundo. So, yun. So, hindi mo namamalayan, bukas makalawa, December na, di ba? So, syempre excited tayo sa mga ganap na magaganap sa beauty pageant ngayon. Syempre, ayan na, di ba, may announcement na yung mga international pageant katulad ng Miss Cosmo, Miss Universe, Miss International, Miss Earth, grabe. Ang daming eksena. So, yun. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong pambato sa Miss Grand. Sabing ganon, dapat daw talaga, i-appoint na lang daw talaga si Herlyn Budol bilang isang Miss Grand candidates natin. Kasi mukhang ito daw yung hinihintay ni Mr. Nawat. Alam niyo, sa totoo lang ako kay Herlyn Budol, kung siya ang magiging Miss Grand Philippines natin, may laban ba ang Pilipinas talaga? Ako parang feeling ko, oo, may laban ang Pilipinas. Kasi una, maganda si Herlyn. Grabe yung beauty na meron siya. Tapos, pangalawa, ang sexy. At kabugera din pagdating sa pasarela. Marunong din naman talaga umeksena si Herlyn Budol. Aminin man natin o hindi. Talagang iba din ang karisma ni Herlyn pagdating sa entablado. Plus, nandoon kabog ang mga ginagamit niya. Eksena talaga. Lalo na yung mga gown, oh my gosh, talaga yung mga pa-evening gown ni Herlyn Budol, ay nako, sobra. Doon na lang sa Binibining Pilipinas, nakita natin kung paano to umarangkada. Tapos yung nag-Miss World, nagpunta siya dito sa Miss Grand Philippines, bongga din talaga yung eksena niya. Kaya sabi ko nga, kung si Herlyn Budol ang ilalaban natin sa Miss Grand, for sure, kakabugto. At saka, alam mo yon, papalo siya talaga sa mga styling, sa mga eksena. So yon. Ayun lang, medyo mahina si Herlyn pagdating sa Q&A, kaya parang doon tagilid tayo ng manalo. Pero parang feeling ko, kaya naman ni Herlyn na makatungtong ng top 5. Ng top 5 sa Miss Universe. Kaya lang pagdating sa Q&A, ayun, medyo doon siya madadali. Lalo na kung makakatapat niya ay magaling sa Q&A. So, medyo doon kaya delikado. Pero kung alam niyo, sa totoo lang, kung si Herlyn Budol ay magaling sa comm skills, ay nako, panalo na to. Panalo tong Miss Grand Philippines. Ito ang makakapag-uwi ng corona. Una kasi, si Herlyn kasi, yung connection niya sa mga tao, ganun talaga ka-engaging. So maraming sumusubaybay kay Herlyn. At hindi lang yon, maraming susuporta sa kanya pag lumaban to sa Miss Grand. So, alam mo yun, yung babalik talaga tayo sa eksena na labanan talaga. Baka nga makasali pa tayo dun sa Country of the Year, di ba? So, yun. Kasi merong mga ganong-ganong eksena ang Miss Grand eh. Pagdating naman sa kantahan, Diyos ko, kakabog pa rin yan. Diyos ko, performer to. Hindi ko nga naiintindihan eh. Andiyan na lahat kay Herlyn Budol. Pero bakit hindi nila pinanalo si Herlyn bilang kandidata natin sa Miss Grand, di ba? Bakit tayo nagpadala ng kandidata na alam naman natin na madadali din pala tayo ng bonggang-bongga? So, parang nagkamali ba ang organization nung nakaraan sa pagkakapanalo nila dito kay Nicky de Mora? Nagkamali ba yung mga huradong pinagkukuha nila ang naging desisyon para sabihin nila eto na ang magiging Miss Grand Philippines at eto ang mananalo sa Miss Grand?
Kasi di ba yung kay Nikki, ang daming judges nun eh. Silang pumili nun eh. Bakit hindi na lang nila pinili noon si Herlin Budol? Paano kasi wala din naiintindihan ang mga hurado kung paano ang pagpili para sa isang pageant. Kasi wala naman din talaga silang idea kung ano nga ba ang meron sa Miss Grand. Basta pipiliin lang nila kung sino yung pinakamaganda, di ba? So, yon. So, nakikita nilang maganda to, nakikita nila ang ganda sa stage, at kumakabog. So, i-Miss Grand na natin yan, ganon. Pero dapat kasi yung mga uupong hurado, naiintindihan nila kung ano ang laban na meron dito sa Miss Grand. Dapat naiintindihan nila kung ang kandidata ba natin ay kaya bang makipagsabayan o kaya bang kumabog sa entablado. Kasi yung time na yon pwede din naman manalo si Michelle Arceo. Si Michelle Arceo, kung beauty yan, dyan, at talented din. Ayun nga lang, mahina lang din sa hatak ng tao. Pero, alam mo yun, yung alam mong makakasabay. Pero kasi ako, ang perfect na talaga si Herlin Budol during yung time na yon. Sana si Herlin Budol ang ipinanalo nila. Kasi si Herlin, kung kumabog kasi si Herlin, grabe eh, di ba? So, yun nga lang, yung comm skills talaga ni Herlin ang nagpasira sa kanya. So, kaya hindi siya nagustuhan ng mga hurado at ibinigay doon sa mas maganda, mas Diyosa. Di ba? So, yun, nakakaloka. Kaya windang din talaga ako dyan sa Miss Grand Philippines na yan eh. So, ngayon, wala pa tayong kandidata. Sabi ko nga, sana mag-appoint na lang sila kasi pwede naman si Herlin. I-train na lang nila. Total, sabi naman ni Herlin, magdadala naman siya ng interpreter, di ba? Interpreter niya para sa laban niya sa international. So, ibig sabihin, kaya niya makipagpupukan. So, yun, nakakaloka. So, sana, kasi parang feeling ko ito yung hinihintay ni Mr. Nowat. Gustong-gusto din naman talaga to ni Mr. Nowat, di ba? At si Herlin, talagang alam mo, nakakabog ang bawat eksena at paandar nito, lalo na pagdating sa international pageant. Eh, yun doon nga, yung lumaban nga siya noon sana sa Miss Planet, di ba? Talagang pinagandaan niya ng bonggang-bongga. Yun, nadali lang sila doon eh. Ang mali lang kasi doon sa Miss Planet na yun, sumabak talaga sila ng todo-todo. Tapos, alam mo yun, pinadala nila si Herlin kasi nga, atat nga sila. Diba? Sana hindi sila nagkaroon ng eksenang hindi maganda. Tingnan mo, yung ipinalit kay Herlin, nag-title. Yung ginawa na sa Cambodia. So, yun. So, sayang. Pero ako, parang feeling ko mas kaya ni Herlin Budol talaga ang Miss Grand International. So, medyo hasa lang konti sa comm skills kung paano sasagot. Ayun lang naman kasi yung problema kay Herlin eh, yung comm skills. Pero kung kompleto to si Herlin, ay nako, winner na to, di ba? Kayo ba guys, tingin niyo halimbawa si Herlin Budol magaling sa comm skills. Tingin niyo mananalo kaya siya? Di ba? Ako tingin ko, yes, mananalo yan. At magta-title yan. Kasi, iba yung beauty talaga ni Herlin. Yung nakausap ko nga siya sa telepono, grabe. Gandang-ganda ako sa kanya. Tingnan mo, ordinaryo pa yun ha. O what if pa kaya kapag lumalaban na siya, di ba? At saka nakikita naman natin yung mga paandar niya kahit yung pagdating niya doon sa okasyon ng Binibining Pilipinas, sobrang ganda talaga ni Herlin. Yung tipong kala mo title holder na. Di ba? At saka kahit siguro doon sa bawat eksena na nilalabasan niya, yung mga maliliit lang na event, talagang nakikita mo na glamorosa talaga ang isang Herlin Budol. Kaya hindi rin ako magtataka na manalo din talaga to one day sa national pageant. So yun, so abangan natin kung ito nga ba si Herlin Budol ay magjo-join dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to, at siya na nga ba ang tingin mong hinihintay ni Mr. Nawat para sa Miss Grand. So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. So sa mga
hindi pa nakaka-subscribe dyan, pwede naman kayong mag-subscribe. I-click nyo lang yung notification para updated kayo. So, yon. And then, comment below para malaman ko naman kung ano ang chika mo about Herlin Budol. Gusto mo ba si Herlin Budol? So, yan. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank you.